What must I do to be saved? You must believe and obey the gospel of Jesus Christ. This the pattern relating to 1 Corinthians verse 3 and 4. The death of Christ is our repentance. The burial of Christ is our baptism in water in the name of Jesus, and the resurrection of Christ is we will receive the gift of the Holy Spirit. This believing the gospel and obeying the gospel of Jesus Christ. The gospel of salvation. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my Father again. To know this, how
magkaroon sa gawain ng ating mga bibigyan po natin siya ng kaluguran sa pamamagitan ng ating mga alay at daguhan. Bago ang lahat, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa mga aklat na matatagpuan po sa aklat ng mga ng Genesis chapter 28 verses 20 to 22. Sabi po rito, nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito, na pinatayuan ko ng batong ala-alang ito, at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Basbasan ng Lord ang talatang ating binasa. Mga kapatid, gaya ni Jacob, di po ba? Marami din po tayong mga kahilingan sa buhay. Ang gusto mo, yung panalangin mo, matupad. Ang gusto mo, yung hiling mo sa Lord, makuha mo agad. Yan ang tao. Lord, pagka po ako nakapasa sa examen na ito, maglilingkod po ako sa iyo. Lord, yung anak ko po, pag yung pinagaling, isasama ko po siya sa iyong iglesia. Lord, yung karamdaman ko po, pagalingin mo, palakasin mo po ako, at ako po ay maglilingkod sa inyo. Lord, yung gadget na bago, bigay mo po sa anak ko. Kasi po, iiwan na po siya sa kanyang mga ginagalawan. Ipagkalo mo po. Iyan ang tao, mga kapatid. Punong-puno ng pangako. Pangako, talaga naman po gusto niyang gawin, pero maraming hadlang. Tulad ng paglinggo nga lang po, hindi siya makapagsimbi. Hihingi ka pa lang kung ano-ano. Yun lang, hindi mo magawa. O bago ka matulog, nagdasal ka ba? Nagising ka sa umaga, nagdasal ka ba? Nagpasalamat ka? Nagawa mo ba? Yung hinihingi mo sa Diyos, ibinigay na ba? Ngayon, nung nakuha mo na, nakalimutan mo na. Ipinangako mo, ala na. Bakit? Nalagana ka na eh. Iyan ang tao. Mga kapatid, gayahin po natin si Jacob. Totoo sa kanyang pangako. Inupad niya yung kanyang pangako. Ano nangyari? Blessing. Pinagpala po siya. Mga kapatid, ugalingin po natin ang magbigay sa gawain ng ating Lord. Lalo na po sa pagbibigay. Dahil ito po ang susi ng pagpapala. Alam naman po natin yan. Hindi nyo ipagtatanong. O yun naman po mga kapatid. To God be the glory po. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At sa gabing ito, purihin po ang Panginoon dahil muli tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon at syempre sa ating beloved Pastor Saldi na ginagamit mightily ng Lord dito sa San Miguel upang pangalagaan ang ating spiritual. Kaya salamat sa Lord, sa ating beloved Pastor Saldi, at syempre sa inyong lahat na narito ngayon sa ating online GBS. So, sa hindi na po pagtatagal, basahin po muna natin ang ating verse bago tayo manalangin. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 8, verse 39. Sabayan niyo po akong basahin sa mga may Bible dyan. Mga Gawa, chapter 8, verse 39. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Amen. So tayo po munang lahat ay manalangin. Oh, hallelujah, hallelujah. Diyos na dakila, Ama namin nasa langit, purihin ka sa gabing ito. Ama, dalangin po namin na samahan mo po kami na iyong Holy Spirit mula umpisa hanggang matapos ang aming pag-aaral na ito na iyong salita. Ngunit bago ang lahat, Ama, patawarin mo kami sa lahat, Lord, ng aming nagawang kasalanan sa iyo. Isin mo po kami, gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong pagpapala sa iyong salita, Ama. Kaya, Ama, hiling po namin na basbasan mo, Lord, ang salita mo na iyong
pag-aaralan na iyong ituro sa amin sa gabing ito, upang ito po, Lord, ay lubos namin maunawaan. At patulusin mo, Ama, ang iyong Holy Spirit. Anumang pagkilos ng kaway, ginagapos namin ito, winawasak namin sa pangalan mo, Jesus. At ang namin, Lord, ang katagumpayan sa gawain mo, ito po, Lord, ay samot dalangin namin sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, balik po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. So, yung ating title ay Begin with Joy. Kadalasan, nagsisimula ang maraming bagay sa kagalakan. Amen. Sa pagninegosyo, di po ba, excited tayo, tuwan-tuwa po tayo. Sa pag-aaral, talaga namang malayo pa, andun, nagpe-prepare na po tayo. Sa panliligaw, amen po ba, mga boys dyan. At marami po iba, marami pang bagay na nagsimula sa kagalakan. Kaya nga, sabi nga po, ningas kugon. Ningas kugon means, kung sisindihan natin ng apoy ang kugon, sisiklab yan. Talaga namang ang bilis lumaki ng apoy. Ngunit, mabilis din pong mamatay. So, kadalasan ganyan din ang mga bago sa panampalataya sa Diyos. Yung mga new converts na Christian. Ikaw, kapatid, naranasan nyo ba nung bago din tayo sa ating panampalataya? Naranasan ba natin ang joy? Ang pinunong taga-Ethiopia sa Acts chapter 8, nang siya ay sumunod sa gospel. So habang naglalakad po kasi sila ni Felipe, pinangaralan po siya ni Felipe ng gospel of salvation. Siya ay tuwang-tuwa nang nagpatuloy. Amen. So nandoon yung great joy sa puso ng pinuno. Hindi naman nabanggit kung anong naging buhay niya habang siya ay naglalakbay sa kanyang journey ng kanyang panampalataya. Ngunit, tiyak na sa pagpapatuloy sa ating panampalataya, lalo na pagbago ka pa, ay napakarami pong labanan na nangyayari. Amen. Una po, many begin with great joy. Amen. At kasama tayo doon mga kapatid, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, talaga pong walang pagsidla ng kagalakan sa ating puso. Ayon po sa binasa natin kanina sa Acts 8:39, pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. So, ang ganda po ng testimony nitong pinuno na ito na bagamat wala na si Felipe, nagpatuloy po siya at siya ay tuwang-tuwa. Pangalawa po, then discouraged by temptations. Marami po talagang mga bagong Christians na hindi po nakatagal dahil po sa temptations. Ayon nga po sa Lucas chapter 8 verse 13, ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakikinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. So sila man ay nakadama din ng joy. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumiwalag. So, dito po mga kapatid, madali silang naniwala. Ngunit madali din pong nawala. Madali silang tumiwalag. Dumating lang yung pagsubok, hindi na sila nakatagal. Meaning po, may kagalakan nung unang tumanggap sa salita ng Diyos. So, nandun naman po yung joy. Sumunod. Dahil hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Andun, sumunod agad.
na-discourage sa pagsubok, kaya sila'y tumiwalag. Ayun. Ito po talaga yung matinding labanan. Pagdating ng pagsubok, talagang ligligan po talaga. Kunti lang po ang nagpapatuloy sa panampalataya. Number 3, then, perplexed by so many religion. Dapat wag po tayong maguluhan, mga kapatid. Isa lang ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Ayon nga po sa Isaiah chapter 24 verse 44, ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas na lumikha sa inyo. Ako ang Panginoon ang lumikha sa lahat ng bagay. Ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Si Lord lang at wala ng iba. After receiving the Lord with joy, then feel discouraged. So, meron din po, marami din pong nangyayari sa ganitong sitwasyon. We can help by reminding them that growth is progressive. So, ipaalala natin sa kanila na ang paglago natin sa ating panampalataya ay may proseso. Hindi po ito magdamag na kinabukasan ganun ka nakalago sa panampalataya. Ang dati at ang bagong buhay. Colossus chapter 3 verse 5. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba ng Diyos-Diyusan. So, ang kasakiman ay isang uri din ng pagsamba ng Diyos-Diyusan, mga kapatid. Verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. So, malinaw po, mga kapatid, ang instruction ng ating Panginoon. Verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Amen. Binago na po tayo ng ating Panginoon. Pati ang mga gawa nito. Verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao. Amen. Na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. Amen. God is willing to forgive. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Amen. Si Jesus Christ po ang namamagitan sa atin sa Ama kung tayo po ay nagkakasala. Ano pa? God will provide strength. Amen. Ayon po sa Filipos chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo. Lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan
ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Amen. 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin upang masunod natin siya. Praise God. At katunayan nga po ayon sa Philippians chapter 4 verse 13. Sabi po ng Bible, I can do all things through Him who strengthens me. So, magagawa po natin lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesus na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Praise God. Kung sa social media, may trending issues. Amen. Alam po nating lahat ito. Ganyan din po sa panampalataya. Nagtitrending din ang mga nangihina dahil sa mga problema at iba pa. Amen. Dahil napakadami po ngayon na nagpo-post po sa mga social media tungkol po sa kanilang problema. Amen. Mga pagsubok sa buhay. Kaya nagtitrending sa dami ng nakikicomment. Pero tayo sa home Bible study natin, lumalaban tayo sa ating panampalataya. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. At sa ating mga bisita, katulad ng napag-aralan natin ngayong gabi, ang nais ng Diyos ay magtagumpay ka, kapatid, sa iyong buhay. Mga labanan na sanhi ng kabiguan, karamdaman, kahirapan, at marami pa, samot-samot na problema, lalo na sa panahon ngayon. Magagawa lamang natin ito kung lalapit tayo sa Diyos. Amen. Nagsisimula ito sa paniniwala sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Basahin ko po panglubos nating maunawaan. Ano ba itong gospel of salvation? Una, verse 1, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ang ibig sabihin po nito, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay inilibing at si Kristo ay muling nabuhay. At ito po ay dapat nating paniwalaan, kapatid. At pagkatapos natin ito ay paniwalaan, tayo po ay may gagawin o susundin. Ano po ba ang dapat nating sundin? Ito ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. Ano ang ating dapat susundin? Tayo po ay kailangang magsisi sa ating mga kasalanan. Pangalawa, tayo po ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At pangatlo, tayo po ay pagkaluban ng Espiritu
Santo. At ito po ay ayon sa pattern, ayon sa na ang ibig sabihin, ang kamatayan ni Kristo ay ang katumbas ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang paglilibing ni Kristo, ang katumbas ay ang ating pagpabautismo sa pangalan Jesus. At pangatlo, ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Ang katumbas nito ay pagkakalooban tayo ng Espiritu Santo. Amen. Ang power of the Holy Spirit ay siyang magbabago sa atin. So sa oras na ito, mga kapatid, lalo na po sa ating mga bisita, mga first timer, na nais tanggapin ang ating Panginoon upang tayo po ay maligtas at magkaroon ng tagumpay sa ating buhay, mangyari po ay sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Ito po ay panalangin ng pagtanggap. Kaya itaas po natin ang ating kamay at sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Nampalataya ako na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay namang muli para sa aking kaligtasan. Idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Kayo na po ang bahalang manguna sa aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, nawa naunawaan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa gabi ito na dapat tayo po ay magsimula sa great joy pagdating po sa ating panampalataya dahil wala pong ibang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo para sa kaligtasan. Simba po tayo sa Sunday.